Baka meron po kayong ma-offer na trabaho, patakas pa lang ako. Welcome back to my channel. Today's video is share ko sa inyo yung nabasa ko sa aking wall ng aking Facebook. Sabi ng ating kababayan, baka meron po kayong ma-offer na trabaho, patakas pa lang ako sa amo ko. Yung legit po sana at di-scam. So guys, bago natin sagutin dyan, please follow and like my page, Habibi Millionaire. So, tulungan natin si kabayan kung paano ma-solve yung problema niya or mabigyan natin ng advice, bigyan natin siya ng advice about sa kanyang post na patakas pa lang daw siya at naghahanap siya ng trabaho. Ito yung advice ko sa ating kababayan na nag-post ng patakas pa lang daw siya at naghahanap siya ng trabaho. Number 1 na advice ko sa iyo guys. Sana mapanood mo to kabayan. Ang number 1 na advice ko sa iyo ay huwag mo na sanang gawin yung pagtakas niyan. Tutulungan natin ang ating kababayan na bigyan natin siya ng advice. Kasi ang pagtakas o pag-alis sa amo ay isang risk. Pwede mong ikapahamak yan. Pero ito lang yung tatandaan mo once na tumakas ka. Number 1, wala kang peace of mind. Kasi isipin mo, baka mahuli ka dito, mahuli ka doon, or paglabas mo, ma-checkpoint ka. Kaya wala kang peace of mind pag ikaw ay takas. Hindi ka legal na magpagala-gala dito sa Saudi Arabia. May kaibigan nga ako tumakas siya. After 1 month, bumalik sa amo. Pagbalik sa amo, kinasuhan pa siya. Itong pinakamasakit doon, siya pa ang nagbayad sa amo. Kaya huwag mo nang bigyan pa ng sakit ng ulo ang sarili mo. All you have to do, tapusin mo yung kontrata mo. Kung hindi ka naman sinasaktan ng amo mo, tapusin mo ang kontrata mo. Pero kung sinasaktan ka, may polo tayo na pwedeng tumulong sa iyo. Ikalawang dapat mo tandaan, kapag tumakas ka, may hirapan kang magpagamot. Or kung ikaw ay magkasakit, mahirapan kang magpagamot kasi ang tinatanggap lang sa mga hospital ay merong mga legal na papers kagaya ng ikama, insurance. Pwede ka rin magpagamot kabayan, kaya lang dadaanin mo ito sa pagbayad ng cash. Mas malaki nga lang pag wala kang insurance. Kaya kung ako sa iyo, much better na huwag ka nang tumakas. Pero kung talagang gusto mong tumakas, may advice pa rin ako sa iyo. Dahil sa matigas ang ulo mo, meron pa rin akong payo sa iyo. Sana hindi mo pagsisihan ang pagtakas mo. Kasi ito ay isang sugal. Tsamba-tsamba lang ang iyong mapupuntahan. It's either mabait yung amo or it's either Number 2, dapat kung tatakas ka o aalis ka sa amo mo, dapat meron ka ng readyng malilipatan. Kasi baka mamaya tambay ka na naman. Magiging pabigat ka na naman sa lipunan. At syempre, baka sisihin mo na naman si Bongbong Marcos or ang ating gobyerno. Syempre, kung aalis ka, siguraduhin mong mas mataas pa ang sweldo mo doon sa lilipatan mo. Baka mamaya ang lilipatan mo ay 1,500 din or 2,000 din ang sweldo, nagbigay ka lang ng sakit ng ulo. Para kang kumuha ng bato para ipukpok mo sa ulo mo. Kaya kabayan, pag-isipan mo ng mabuti ang iyong mga desisyon para hindi sayang ang reals. Pero ang best advice ko sa iyo kabayan, much better na hindi ka na tumakas. Kasi pag tumakas ka, wala kang peace of mind. Sigurado ko na bawat labas mo, mag-iisip ka na baka mahuli ka or masita ka. Kaya much better na huwag ka nang tumakas. At ikalawa, baka magkasakit ka. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Kasi pag nagkasakit ka at wala kang legal papers, at sigurado ko malaki ang magagastos mo. Yan lang yung dalawang tatandaan mo. Pag tumakas ka at bago ka tumakas, pag-isipan mo muna ng doble-doble para hindi ka mapahamak. Follow for more.